lang. Welcome back again sa ating panibagong episode guys, na kung saan makakita kayo ng spearfishing activities. Kaya kung hilig nyo sa dagat or hilig nyo manghuli ng isda, tamang-tama ang channel na to para sa inyo. Kaya tara, samahan nyo akong muli sa dive ngayong araw na ito. So bali guys, nagkayayaan kami ng mga kaibigan ko na mag island hopping kami. Tapos mag overnight na din. Dito na kami matutulog sa isla ng Gakot Island. So kung mapapansin nyo yung nasa una natin, dyan tayo pupunta. So hindi na kami naka video nung nag-alis kasi alas 4 kami umalis dun sa main island, dun sa Banton. So tayo yung Banton, dun tayo galing. After ilang minutes, malapit na tayo dito sa Gakot Island. Shoutout nga pala kay Menion Adventure, Adrian Sabado, Danilo Adalen, Judge Prince Adalen, Nexon Edson, Bea Lopez, Rolly Terariray, Lorraine Roda, Seabits Adventure, Rowan Quinones, Reggie Adventure Spearfishing, Meka Eljan Durano, Stevie Chonjin Durano, Rona Durano, Jessa Marie, Itil Sabalo, Neo Huwat, Rapi Bantilan, Prince Angelo Bensalida, Reggie Larao. Maraming salamat po. Makalipas pa ang ilang minuto, nandito na tayo sa Gakot Island. Dito pa rin tayo bumababa sa may buhangin. At dito na rin kami magkakamp mamaya. So at prepare lang kami dito ng gamit. Baba lang ng gamit. Tapos check ng mga gears. Tapos konting pahinga. Tapos magdadive na kami ng kasama ko, si paring Joshua. Let's go para masapoitan pa. Dito ito. Siriam ka to ha. Ano? Siriam ka to. Dili ka muna para trail ka muna para. Agan ka na deka, agahan ra ibaga ng enro, anis sa tagno. Kapag nagahapon sa deka. Kagawo niya. At nandito na tayo guys. Ready na for our spearfishing activities. So hopefully na nagbabakasakali tayong makahuli ng magandang isda ngayong umagang ito. Palud muna natin tong spear gun natin habang papunta tayo sa spot. Baka sakaling may makita kaagad tayo ng isda para mapana kaagad natin. So, check natin yung flapper kung gumagalaw ng maganda. Pagkatapos ng warm up natin, eto may nakita ako dito sa mababaw na surgeon fish. Kaya binabaan ko. Nagbabakasakali tayong ito yung maging unang isda natin ngayong araw na ito. Ngunit sadyang mailap itong mga labahita na to. Ayaw lumapit. Hindi natin ma-loss yung gap para matira natin kaagad to. Nag-antay-antay pa tayo dito.
Nga lang hindi na talaga lumapit sila, mas lalong lumayo. Kaya hayaan na lang natin. At eto na, diretso na tayo sa malalim na part. Since nakapag-warm up na tayo sa mababaw, dito na tayo sa malalim. Dito guys, nakakita ako ng dalawang rainbow runner. Kaya sumisid kaagad tayo. At pagka medyo malikot, pagka close ko ng gap dun sa isa, tinira ko na agad. At ayun, medyo na pababa yung tama natin. At sumabit pa yung line natin sa goma, yun tuloy na punit. Sayang, malaki na sana. Another dive tayo. Dito guys, lumipat ako ng pwesto. Since nakita ako ng mga slick unicorn dito lang sa mababaw na part. At nandito rin yung mga bait. Yung mga dalagang bukid. So since maaga na to at maliwanag na, nagpwesto ako dito sa ilalim ng bato para hindi kaagad tayo mahalata ng isda. At dito guys, akala ko may paparating sa atin na malaking isda since na nagkagulo yung mga bait. Kaya lang nagantay tayo, kaso walang lumapit or walang nagpakita sa atin. Kaya antay na lang tayo ng slick unicorn. At nandyan lang sila sa unahan. Kaya pagka-close natin ng gap dito sa isa, tinira na natin to. Napakaganda naman nung patama natin. Ito yung naging unang isda natin ngayong araw na ito. Isang good size na slick unicorn. Pakoy ito kung tawagin dito sa isla. Napakasarap inihaw. Wow. At another dive ulit tayo dito. Nag-try ulit tayo dito sa malalim na part. Pagkapwesto natin dito, nandito kaagad yung mga surgeon fish or mga labahita. Etong mga surgeon fish na to is mga good size na rin to. Yung ito mga itim na to na naunang lumapit sa atin. Kaya pagka-close ko ng gap dito sa isa, tinira natin to. At ito kasi yung pinakamalaki sa kanila kaya ito yung pinana natin. Pangalawang isda natin ngayong araw na ito. Surgeon fish. Labahita ito kung tawagin dito sa amin. Budlaw. At makalipas pa ang ilang oras, wala na talagang nagpakita. Halos 2 hours na din tayong nagda-dive kaya nag-decide na akong umuwi na rin. At pagka punta natin dito sa mababaw na area, may nakita akong isang pugita. Bahay ng pugita. Wow. Kaya kunin na lang natin to pang dagdag na rin sa huli natin. Eto, good size na rin. Halos 1 kilo na rin to.
pagkahuli natin dito sa Pugita, umuwi na rin tayo at nandito na yung mga kasama natin. At ito yung mga huli natin ngayong umagang ito. Isang Sturgeon Fish, Slick Unicorn, saka isang Pugita. At ito naman yung nahuli ni Paring Joshua. Isang Lapu-Lapu, saka isang Midnight Snapper. At eto, lumuluto na sila. Tamang-tama yung pagkako natin. Pwede na yung mga ulam. Eto, may sinabuan na mamsa na huli ni Paring Mick to. Isang inihaw na batfish. Tamang-tama to itong sinabawan na isda. Wow. Dahil umuulan-ulan dito sa isla. So ito yun guys, kaahon lang namin. Nakaluto na sila pag ahon ko. So ito yung mga ulam. Isang mamsa, sinabawan, huli ni Paring Mick. Saka itong pabo, pato. Ito. Saka may isang badang. Yung paborito ng lahat ng tao sa Banton. Badang. Kutsara na yung mga. Tagalog. Napakasarap yan. Bakit? Kaya videohan ka mo. Kaya ka magpakakaon. Makikita sa YouTube. Akong ma-vlog. Oo, wala. Kaon yan ka mo. Relax yan ka mo. Kaya videohan ka mo na ako. Pero man sa bodile. Kaon ay. Oo, wala. Awat impato nga. Badang. Tanding posisyon nga yun, Wala nga na eh. Ito mo tangan. Wait, tangan. Chokroye. Siyo. Maka-video ay yan haya. Kaon. Shoutout sa mga palangga na ako ha. Dati, yung pertim palangga ka lang eh. Uncle Kinong. Ako na narot ko. Tikman natin itong badang. Pag dito yung nagkadrungan eh. Nakabako kayo dila butang na. Where is badang? Kaya untong laki. Magkaya kahit kita nga dito kaya kapisi. Ay, nasa din Moto sa ato, makakapag- Ay, pag natawa. Alam? Pagkasal din na, pinapangikon. Ay, ito hala nila kung tapos ay taon. Right. Ubos ang badang. Kauni ka mo. Mahuli rin kita, bambul. Okay, sabaw na lang natira. Butan to, sabaw. Pagpapit mo na, ka pa. Hindi ka pa oyo, oh. Right. Pagkatapos namin kumain, set up muna kami ng tutulugan mamaya. So ito yung tutulugan namin mamaya. Dito kami nakapwesto sa tabing dagat para maganda yung timoy ng hangin. Dito lang kami sa tabi para pag gustong lumangoy, nandito lang, malapit lang. 3 tent. Saka yung iba duyan. Kalayong kwarita, kalimbote. Apoy mo niya na yan. Eh, liwas yung idile. Isa. After magpahinga tayo ng maganda, balik ulit tayo sa dagat. Nagbabaka sakali ulit tayo ngayong hapon na dive. Na may magpakita ng magandang isda or malaki man. Ganun pa rin, nauna nang mag-dive si Paring Joshua dito. Nasa laot na siya. Pagkatapos ng mahabang warm up natin, diretso na tayo sa malalim na part. At ito yung unang dive natin ngayong hapong ito. At ito na rin sana yung unang isda na mapapana natin.
pagkapwesto natin dito, medyo wala yung mga dalagang bugi dito, hindi natin kaagad nakita. At pagtingin ko sa kanan ko ulit, eto may bluefin trevally. Sa sobrang bilis ng galaw nila, hindi ako nakapull ng trigger dito. Sayang. At napakaliksana yung isa. Dito may lumapit pang isang barakuda trying to close daga para mamit natin yung distance na matira natin to kaagad, ngunit tumayo na naman. Another dive na lang tayo. Dito pa rin sa nakitaan natin ng mga bluefin trevally na lumapit sa atin. Nagbabaka sakali tayong nandito pa rin sila sa paligid. At eto nga, hindi pa tayo nakakapwesto, may lumapit kaagad na mamsa. Ngunit, paggalaw ko ng pana ko, ayun, biglang lumiko na naman. Sayang, medyo malaki na sana yon. Since pagkalapag lang natin, abang-abang muna tayo kung anong lalapit pang isda. Antay-antay muna tayo. At hindi nga nagtagal, eto ang lumapit sa atin. Dalawang bluefin trevally. So, mas pinili nating panain yung nahuli since mas malaki siya dun sa naunang bluefin. Ito yung unang isda natin ngayong hapong ito. Isang 3 kg on scale na bluefin trevally. Malimango ito kung tawagin dito sa isla. Makalipas pa ang 2 oras, nagpasya na din akong lumipat ng pwesto. At dito nakakita ako ng isang good size na barakuda. At medyo napataas pa yung tama natin dito. Kaya binigyan muna natin ng line para hindi mapunit. Hahawakan ko na sana to, ngunit biglang pumigwas. Kaya binigyan ulit natin ng line para hindi mapunit yung isda or makawala. Ayun. Eto na, secured cuts. Isang good size na barakuda. 2 kg on scale. Ayos na rin. Nakadalawang piraso ulit tayo ngayong hapon na dive. Pagkatapos din ito, umuwi na rin ako. At eto yung mga huli natin. Isang bluefin trevally saka isang barakuda. Pangayuan ito kung tawagin ang barakuda sa amin. Ito nalagay ko na sa collar.
At pagdating ng umaga, eto, dive ulit tayo. Since hindi ko na napakita yung pagkain namin nung gabi kasi madilim yung wala ditong kuryente. O cellphone lang yung gamit natin. At siyempre pagod rin tayo, hindi ko na nakuna. At umuulan-ulan pa nung gabing yon kaya hindi ko na na-videohan. So load muna tayo ng speed gun habang papunta tayo sa spot. Habang pupunta tayo sa spot, eto may nakita akong isang tanlay or Maori sea perch. Kaya sumisid kaagad ako. Dito akala ko lalapit na siya habang nagpi-free-fall tayo. Kaso nga lang, hindi mabilis yung galaw niya. At habang malapit na tayo sa may bato, biglang lumiko. Kaya nagpwesto na lang ako. Ang ginawa ko dito is nag-ambush style na lang para siya ang lumapit sa atin. At worth it naman yung pag-aantay natin. Dito pagkatira ko, ayun, napansin kong nasa buntot yung tama natin dito sa isda. Buti nilang nasa gitna at hindi napunit. Isang good size na tanlay. At eto na rin yung isda natin ngayong umagang dive na ito. Ito lang yung nahuli natin. Halos naka 2 hours din akong pagda-dive kaso wala na talagang nagpakita. Kaya nagdesisyon na lang akong bumalik na sa Pangpang para mag-prepare na kami ng gamit. At nandito na rin yung sundo namin. Feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please Lord give me a sign. Okay na rin to, at least may nahuli pa tayo. Since pauwi na tayo ngayong umagang ito sa main island sa Banton. At okay naman yung mga huli natin sa pagdayong ito. Halos maganda rin yung mga huli natin since kahapon. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown. Get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. At eto, may huli na rin sila sa nangangawil dito lang sa mababaw na part ng dagat. Eto, may dalawang huli sila na ang tawag dito, paitan kung tawagin ito dito sa amin, itong isdang ito. At eto, nakakarga na kami dito ng mga gamit. So, konti na lang yung ikakarga sa bangka. Ready na para umuwi kami ng main island dun sa Banton. So, hindi man tayo binigyan ng magandang huli ngayong pagdayong ito. So, hindi naman matatawaran yung bonding namin ng magkakaibigan dito sa isla. Yung kwentuhan, taas yung saya. Okay na rin, worth it na rin yun, yung mga ganong bagay. Hindi mo na yun ibabalik. At dito habang nasa laot na kami, sinalubong kami ng napakalakas na ulan. Hindi na natin matanaw yung Banton. Pero at least ulan lang, hindi lumakas yung alon. So, diretso pa rin kami. At eto, pagkalapit natin sa isla, nawala na yung ulan. At nandito na tayo sa Port of Banton.
So, at maraming salamat nga pala sa walang sawang nanonood sa mga video natin, sa mga supporters natin dyan, sa mga subscriber. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga commentor natin dyan na walang sawang pinapanood yung mga video natin. Maraming salamat po sa inyong lahat. At hanggang dito na lang muna yung video natin. Hanggang sa susunod na video natin. Maraming salamat po.